Patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda. Kabilang sa mga prioridad ngayon ay ang paglilibing sa mga nasawi sa pananalasa ng naturang bagyo. Narito ang report. Nakatutok pa rin ang Malacanang sa pagpapatupad ng rehabilitasyon kasabay ng patuloy ang ayuda sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Ito ang pagpapalibing at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa paghagupit ng bagyo sa Tacloban City. Nauna nang nagpadala ng karagdagang equipment ang DPWH at forensic expert ang NBI sa lugar. Batay sa report, sisikaping matapos ang proseso at mailibing na ang 300 bangkay. Umaabot kasi sa mahigit 1,000 pang biktima ang hindi pa naililibing. Galing po yung information natin kay Secretary Laila De Lima ng Department of Justice. Nag-conference na po yung mga concerned agencies para ho dun sa operational plan at yung paghati ho ng kanilang mga responsibilidad po para doon. So nagpa-plot po sila ng temporary grave site, yung replacement ng city equipment, at yung compilation po ng mga available supplies, at saka dinodouble check na po nila yung site. Apo. Over the holidays po kasi ang natira doon yung skeleton team na patuloy po doon sa kanilang trabaho. Ngunit nakabalik na po yung pinadala po ni Secretary De Lima na the NBI Disaster Victim Identification Team. Nakabalik na po sa Tacloban noong Thursday para po i-resume yung processing nung mga remains sa Tacloban. Samantala, muli rin tiniyak ng palasyo ang pagtugon sa pangailangan pa ng mga survivors ng Super Typhoon Yolanda. Ipinahag ito ni Valdez sa report na nahinto umano ang relief assistance itong huling buwan ng Disyembre na dapat sana'y aabot pa sa huling linggo ng Marso. Pahayag nga ni Secretary Dinky Soliman ng DSWD ay pina-finalize po nila yung listahan ng mga vulnerable families pa po na makakakuha po ng mga relief supplies, kasama ko dyan yung 25 kilos of rice and 25 pieces of canned goods. At hanggang March 31 nga po ang sinabi po ng DSWD. Nakalatag na rin anya iba pang programa na tutulong para mabigyan sila ng mapagkukunan ng kabuhayan, kabilang ng Cash for Work program. Tuloy pa rin ang diskwento caravan para sa murang bilihin at kagamitan sa pagtatayo ng bagong tahanan. Nakatakda na rin magbalik eskwela ang mga estudyante sa darating na Lunes. Suportado naman ng palasyo ang pakiusap ng DepEd sa mga guro na huwag agad isabak sa mahihirap na mga bata. Isa nga hong panawagan ni ASEC Umali ng DepEd ay pagbalik po naman sana ng mga estudyante natin sa Lunes ay wag hong bulagain agad ng quiz or ng long test at hayaan po muna, especially yung mga estudyante po nating babalik in the Yolanda affected areas to let them share with each other po muna. Kumbaga kahit formal na balik na po ng eskwelahan ay hayaan po natin yung mga batang makita yung mga kaklase nila at to share their experiences to help them also readjust to coming back to school. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.